Mga kapuso, maulan ang weekend sa ilang bayan sa Negros Oriental. Sa Shaton, stranded ang mga motorista sa highway sa barangay Gilagaon dahil sa puno na nabuwal at humambalang sa kalsada. Pinagtulungang buhatin ng mga residente ng ilang motorsiklo para makatawid. Walang napaulat na nasaktan o napinsala. Agad naman nagkasa ng clearing operations ang DPWH. Bumaha rin sa isang barangay sa Santa Catalina, bunsod ng malakas na ulan pasado 1:00 ng hapon kanina. Walang napaulat na nasaktan o napinsala. Storm ang nagpaulan sa Santa Catalina at mga karatig bayan ayon sa Pag-asa na inanunsyo na rin ngayong araw ang opisyal na pagsisimula ng habagat season. Simula na rin ba ng tag-ulan? Alamin, maya-maya lang. Magandang hapon po. Huli sa Laguna ang isang Chinese national na nagpapanggap umanong Pilipino. Iniimbestigahan na kung paano siya nakakuha ng driver's license mula sa LTO na kanya raw ginagamit sa pagpapanggap. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa bisa ng deportation order, tinungo ng Bureau of Immigration at NBI Organized and Transnational Crimes Division ang bahay na ito sa Santa Rosa, Laguna. Wala roon ang kanilang target na Chinese national na nagpapanggap na Pilipino at sa halip, isang babae ang nadatnan. Wala. Ha? Wala. Diyan sa sakyan. Bakit? Pero sa impormasyong natanggap ng NBI, nasa subdivision ang kanilang target. Ay, ikutan nyo, nagja-jogging daw. Na-corner nila ang subject. Sinubukan pa niyang mga twiran pero di ito umubra. Oh, pinaid mo nga. Wait lang. Okay na nga, sakay ko na. Hindi, kukunin ko lang cellphone. Sa 36 kasi you're under arrest. Kapartner ang Bureau of Immigration, nahuli itong Chinese national na ito na may mga peke na papeles na siya'y Pilipino, lisensya ng Pilipino. Meron pa siya in possession ng kanyang passport bilang isa talagang Chinese national. Na-recover sa dayuhan ang kanyang Chinese passport na 2027 pa ang expiration date. Pati driver's license na inisyu ng LTO. Magkaparehas ang apelyido sa Chinese passport at lisensya. Pero sa lisensya, tunog Pinoy ang gamit niyang first at middle name at ang bansa ng kanyang nationality, Pilipinas. Ayon sa LTO, may natuklasan sila ng kanilang suriin ang record ng dayuhan ng kanyang pag-a-apply ng lisensya na kanyang ginagamit naman sa pagpapanggap bilang isang peking Pilipino. Hindi po ito conversion of license. Yung existing na license sa abroad na kino-convert for Philippine license, hindi po. Nag-start po siya mag-apply ng driver's license noong 2010. Tapos na-renew po ito noong 2018 sa Bulacan. At yun nga, nakalagay po doon Filipino. Yung iba po kasi ginagamit nila Filipino name eh. Magtatago sila na kunwari Filipino-Chinese, pero talagang mga Chinese national sila na nagpanggap na Filipino. Wala pang pahayag ang arestadong dayuhan na nakakulong sa BI Detention Facility. Kasalukuyan siyang umaapila sa DOJ tungkol sa kanyang kaso. Tuloy ang mas malalim na investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa pagkatao ng Chinese national. Automatic po yan. Ika-cancel po namin yung kanyang driver's license. At tapos po kailangan pong maimbestigahan kung saang mga lugar na issue yan. Nagagamit po nila ito para makapag-acquire ng mga properties, sasakyan, at nagagamit po sa mga fraudulent activities. National security issue na yan kasi kung maraming papasok dito ng mga ibang national at magiging Pilipino, they can already occupy a sensitive position sa government, kaya titingnan yan. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Patay ang dalawang sakay ng isang SUV matapos itong sumalpok sa isang puno sa Pagudpud, Ilocos Norte. At sa Kabayan, Benguet naman, 5 ang nasawi sa pagtagilid ng sinasakyan nilang dump truck. Nakatutok si JP Soriano. Napatangis ang magkakamag-anak na yan matapos tumagilid ang sinasakyan nilang dump truck sa may Governor Ako Provincial Road sa Kabayan, Benguet. Nakahandusay pa sa kalsada ang ilan sa mga nadisgrasya. Lula ng dump truck ang 39 na magkakaanak na dadalo sana ng graduation at kasal sa Nueva Vizcaya. 5 ang nasawi sa insidente. Naiuwi na ang kanilang mga labi. Kritikal naman ang lagay ng 6 sa mga sakay na itinakbo sa Baguio General Hospital, habang nasa Boco District Hospital ang 10 iba pa.
Nakauwi na rin ang iba pang nasangkot sa insidente. Ayon sa pulisya, binabagtas ng dump truck ang paliko at pababang bahagi ng kalsada nang mawala ng preno ang driver. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, serious physical injuries at damage to property. Sa La Trinidad naman, bumangga sa nakaparadang motorsiklo ang isang SUV at saka tumagilid. Sa investigasyon ng pulisya, biglang kumabig ang SUV hanggang natumbok ang motor. Nagkaareglo na ang driver at may-ari ng motorsiklo. Sa isang puno naman, sumalpok ang SUV na ito sa pababang bahagi ng kalsada sa Pagudpud, Ilocos Norte. 2 sakay ang nasawi. Sugatan naman ang 7 iba pa. Maayos na ang kanilang kalagayan. Base sa inisyal na investigasyon, nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng SUV. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa unang Martes ng Hunyo, nakaambang malakihang rollback sa petrolyo. Base sa estimates ng iba't ibang source sa oil industry, maglalaro sa 7 hanggang 9 na piso ang bawas sa kada litro ng diesel, 4 hanggang 6 na piso naman sa gasolina. Ang paggalaw ng presyo ng langis ay bunsod ng sentimentong posible magkaroon na ng peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Gayon din ang pag-asang mabubuksan na ang Strait of Hormuz. Pinulong ni US President Donald Trump ang National Security Team nitong Biyernes sa White House. At wala silang naging pasya tungkol sa pagtatapos ng giyera sa Iran. Iginit naman ng Iranian Foreign Ministry na wala pang pinal na kasunduan ng Iran at Amerika at dapat daw Iran at Oman ang magpasya tungkol sa Strait of Hormuz. Isang barko ang ibibigay ng Amerika sa Pilipinas bilang suporta sa pagpapatrolya sa katubigan ng bansa. Yan pong inanunsyo ni US War Secretary Pete Hegseth sa pulong nila ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Singapore. Tinutukan po yan ni Chino Gaston. Karagdagang suporta sa pagtataguyod ng territorial defense, pagbabanday sa sariling exclusive economic zone, pati na sa pagpulong ng mga interes ng mga kaalyadong bansa. Ilan lang yan sa mga pinag-usapan ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at US War Secretary Pete Hegseth sa kanilang pulong sa Shangri-La Dialogue, isang taunang pulong sa Singapore tungkol sa mga isyu ng seguridad at depensa. Sa naturang pulong, pinag-usapan ang pagbigay sa Pilipinas ng isang barko ng US Coast Guard para gamitin sa territorial patrols. Pleased to announce our recent decision to transfer a 210-foot Reliance-class cutter. To work very closely with you in putting forward purposively and concretely our converged interests. And we will be, as usual, listening and open to greater partnerships. And as we have always stated, that the defense partnership is the linchpin of a greater partnership of economic security, human security, and development for both countries. Nakipagpulong din si Teodoro sa Defense Minister ng South Korea. Natalakay naman ni Teodoro at ng Defense Minister ng Singapore ang pagkakaroon ng sariling Visiting Forces Agreement sa Pilipinas. Ilang beses tinangkang makapanayam ng mga umano'y Chinese media sina Teodoro at Bronner, pero hinarang sila ng mga taga-DND. Ito rin ang mga nangharas umano kina Teodoro at Bronner noong nakaraang taon sa Singapore. Tinan mo. Sa darating na Oktubre, nakatakdang bumisita ng Pilipinas si US War Secretary Pete Hegseth para dumalo sa ASEAN Defense Ministers Meeting. Dito, makakausap niya ang iba't ibang mga defense ministers mula sa rehiyon para pag-usapan ng kooperasyon tungo sa security at stability ng Indo-Pacific region. Nakasama rin sa ilang pulong sa Shangri-La Dialogue si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Kinumpirma ni Bronner na may isang man-made structure na namataan sa loob ng Baho de Masinloc. Nang iulat ito sa mga kaalyadong bansa sa rehiyon, nagpahayag daw ang mga ito ng pagkabahala. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Tinawag ng China na illegal at invalid ang planong negosasyon para sa Maritime Boundary Delimitation o pagtatakda ng hangganan pandagat ng Pilipinas at Japan. Natalakay ang pagtatakda ng maritime border ng Economic Zone at Continental Shelf sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Takaichi Sanai sa state visit ng Pangulo sa Japan. Ang giit ng China, meron silang exclusive economic zone at continental shelf sa katubigan sa silangan ng Taiwan na kanilang inaangkin.
Bukod sa Pilipinas, may territorial dispute din ang China sa Japan sa may bahagi ng East China Sea. Sinusubukan pa namin makuhanan ng panig ng Department of Foreign Affairs tungkol sa pahayag ng China.